Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sino sisimangot? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Alright! Magandang umaga mga kapatid! Mas masaya ang Kapaskuhan kapag sama-samang nagdiriwang ang buong angkan. Tama ba yan, Team Pula? Iba rin kasi Christmas feels and vibes kapag kapiling mo ang mga mahal mo sa buhay. Tama ba, Team Puti? At sa kabila ng mga problema sa buhay, tuloy-tuloy pa rin ang ating selebrasyon dito sa Face to Face, Harapan! Mga aral sa buhay ang kanilang laging regalo sa atin. Let's welcome our harapang tagapayo. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banal. Our law and legal expert, Attorney Lorna Capunan. At ang lagi natin kasama sa lahat ng panahon or occasion, ang nag-iisang atin ng masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face, sino sisimangot? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Hey! Good morning! Maligayang Pasko! Christmas everyday dito sa Face to Face. Sa totoo lang, di ba? Oo, talagang parang ang dami-dami kong inaanak. Araw-araw, hindi ba? Talagang Super abot abono. ng abot. Oo, ganun talaga. At para sa inyong aginaldong grocery package, teka muna, may bayad. Sasayaw kayo. Ready? Okay. Ang saya, bilang saya natin. Feel nagniningning. It's the merriest, it's the brightest. Mas mo'y the best, the best. Saan ka man ipagsigaw. May pandagdag sa kanilang Noche Buena ang sausawerong sayawero natin for today ay si Mami. Tara po! Baby Mami, oh. Patingin nga sample, Mami. Let's go. Feel nagniningning. Bahala kayo, sumunod kayo. Kayo mag-adjust sa kanya, sa timing niya. Siya ang tama. Merry Christmas, ate! Merry Christmas! So, curious na ba kayong malaman kung anong sorpresang nakatago sa likod ng ating gintong talon? Pero sandali lang muna. Bago natin malaman kung ano ang laman niyan, mag-focus muna tayo sa problemang ating susolusyonan. Isang food delivery rider. Inirereklamo ang kanyang kababata. Ilang beses na raw kasi nitong muntik banggain ang kanyang bike na siya ring gamit niya sa panghanap buhay niya nga naman. Ano kaya ang tunay na dahilan sa likod ng reklamong ito? Talaga bang pinag-iinitan at bakit tila may hinanakit ang inirereklamo sa kanyang mga mahal sa buhay? Ang lagi niyang tanong, nasaan kayo? Pamilya ko. At heto na ang magkababatang may sama ng loob sa isa't isa. Kads at Ryan, harapan na. Gaano katagal na kayo magkaibigan, Kads? Nasa ano na po, ma'am, mga nasa 14 years na po. 14 years na.
So talagang mga bata pa kayo noon. Ano yan, magkapit-bahay ba kayo? Opo, magkapit-bahay po kami. Magkapit-bahay. Ano yung minamaneho mo? Sa'yo yung Bike po. bike. So araw-araw kang Bumabiyahe po. bumibiyahe. Talaga, mahirap ba maging rider? Mahirap din po. Mainit, Nandiyan po ano? sa init, ulan. Oo, no? Pero nasanay ka na. Pero maganda naman ang sweldo. Opo. Di ba maganda naman ang kita dyan? Tama-tama naman po. Oo, tama lang. Huwag ka lang magkakasakit. Ano? So, ano ang problema? Nung kaya ko po siya nirereklamo. Tuwing magkakasalubong po kami, lagi niya po akong binobombahan ng motor. Kulang na lang po, Binobombahan ng motor niya po. motor. Okay. Kulang na lang po, sagasaan niya ako eh. Bakit? Kasi po, parang di niya po makakalimutan yung sama ng loob niya sa akin. Kaya po, Kailan pa yung samaan ng loob na yan? nung mga bata pa po kami. Ha? 14 years niyang dala yun? Opo, Ano yung pinagawayan nyo? yun sa pagkakaturo ko po sa kanya. Pagkakaturo Opo, ng ano? Tinuruan mo o Hindi. dinuro mo? sa pagkakakulong niya po. Kumbaga nahuli siya dahil sa pagkakatimbog sa pagkakasabi mo. Anong krimen? Pang hold up po yata. Hold up. Okay. So nakulong siya. Nakulong ka? Opo, nakulong po ako pero hindi ko naman po talaga ginawa yun. Ganon. Okay, teka muna. Mamaya magkakaroon ka ng pagkakataon, ha? So, itong sama ng loob na ito, matagal na parati ka niyang ginaganyan? Opo. Ano pang pinakamatinding ginawa niya sa'yo? Yung nagkasalubong po kami, bigla na lang po niya ako inambahan. Inambahan ng suntok? Talaga? So parang kumbaga, yung buhay mo hindi na nanahimik. Opo. Kasi nakikita mo siya parati. Ayun, okay. Oh, so, kinausap mo na ba siya? Yun nga po, pagka kinakausap ko po siya, nagagalit siya, tinutulak nga ako. Tapos bigla na lang po umiyak mag-isa. Bakit mo tinuro si Kuya Ryan kung sinabi niyang wala naman daw siyang ginawa? May nakita ka ba? Nasaksihan mo? Mayroon po kasing pumunta sa bahay na hinahanap siya. Hindi ko po alam na mga pulis pala yun. Kasi mga bata pa po ako nun eh. 14 years old pa lang po ako nun. Ay akala ko, yung naghahanap sa kanya, mga magulang niya, mga kamag-anak niya. Kaya na-excite ako na ituro siya. Alam to ni Kuya, Ryan, na naituro mo siya nang wala kang alam? Opo. Naipaliwanag mo sa kanya yon. Ayun nga po, gusto kong paliwanag sa kanya, kaya lang, hindi niya ako pinapansin. Gaano katagal ba yung kulong na yon? Juvenile detention yon. Opo. Kasi ano pa siya noon? Minor. Opo. Minor pa yan noon, no? Gaano katagal? Bali, 4 years po ako nakulong. 4? 4 years. 4? Tama ba yun, Attorney Lorna? Kasi kung hold up, ano? Yes. Even for a juvenile? Even though juvenile, pero ang ano doon, ang focus doon is not punishment. It is rehabilitation. Oo. Kasi juvenile pa rin, after 4 years siguro, nag-serve ng penalty, pwede na naman bumalik sa society as a good citizen. Yun ang focus sa juvenile. Ang haba naman ng ano na yon, ano? Sa bagay, may dala ka bang armas noon? Wala naman po nung nahuli ako. Wala. Okay. Pero nung hold up ka, syempre, meron ka armas. Di bali, hindi naman, napagbintangan lang po ako nung araw na yun. Binuno ko siya na parang walang dahilan, parang naituro lang ako. Naituro ka Inocente lang. siya, Oo. ate. Kasi papunta ako sa mga kaibigan ko nun eh. O, teka muna, ikukwento niya yan. So, ikaw, nagtataka ka bakit galit na galit pa rin sa'yo. Pero, pinagtanungan ka lang naman kung nasaan siya. At ano naman kaya ang paliwanag ni Ryan? Ano pa talaga yung hinanakit niya dito kay Kads? At meron pa nga daw siyang hinanakit sa kanyang sariling pamilya. Ang kwento naman ni Ryan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? O Ryan, ito na ha, diretsahang tanong na ito. Gumaganti ka ba talaga kay Kads? Pakiramdam mo lang yun, tol. Kala mo siguro ginaganda ka, pero
Simula nung tinuro mo ako, talaga sumama talaga loob ko sa'yo. Dahil nakulong ako, walang kadahilanan, tol. Hindi ko naman alam yun eh. Ng mga pulis yun eh. Kaya ito naituro. Akala ko mga nag-aanap sa yung pamilya mo. Kung sino pa yung walang magulang, tol, yung pa yung naituro mo. Kaibigan tayo, Di ko rin malalim pa. kagustuhan yun, Ray. Di ko kagustuhan yun. Hindi ko alam gagawin ko. Tinuro ko 4 na taon pa rin. Tinuro kita ka parang kapatid, pero hindi ko alam gagawin ko sa'yo. Di ko rin naman kagustuhan yun, tol. Wala na ako magulang ko. Wala na ako nasa inyo. Ano gagawin ko? Wala ka ng mga magulang? Lalo po. Nasaan silang dalawa? Hindi ko na po alam mo kung nasa na po sila. Ba, may mga kapatid ka ba? Meron po, pero pagkakalam po, binenta po ng mama ko. Inano na? Binenta po ng mama ko. Yung mga kapatid mo? 2 lang po kami. 2 lang kayo. Tapos yung kapatid mo, mukhang binenta. So para kang ulila. Nung mga panahon na yon. Oo po, parang Saan ka ganun po. nakatira noon? Bali yung paglaya ko po, nung binuno ko 4 taon, nangalakal muna ako para meron akong pangtawid gutom para sa sarili ko. Pero minsan mayroon isang tao na tumulong sa akin, ma'am. Pulis pala, na hindi niya alam na kalugar ko din pala. Ngayon meron po siyang tricycle na kahit pa paano po na inaanin niya sa akin. Binahay ko po para kahit pa paano maging maayos yung buhay ko. Yun po yung dahilan. O ngayon, may tinitirahan ka na ba ngayon? Sa tricycle lang po talaga ako natutulong, ma'am. Ah, sa tricycle ka lang natutulog. Mahirap naman din talaga ang buhay niya, ano? Mahirap din talaga. Kaya, anong naramdaman mo nung nalaman mong nakulong siya ng 4 na taon? Siyempre masakit din ho sa akin. Dahil talagang magkasama na ho kami. Mga bata pa lang po kami. Halos hanapin natin yung magulang ko, tol. Ayun, itanong ako tungkol dyan. Buti na bring up mo, Kuya Ryan. Noong inabandona ka ng mga magulang mo base sa aming research, sinasamahan ka ni Kads. Sa hirapan din na ako, magkasama po kami 2. Halos di na nga kami kumain. Mahanap po lang namin nanay at tatay ko eh. Pero no choice po talaga. Wala, di po namin mahanap kahit sa lugar po kami napupunta. Ryan, masasabi mo bang kaya napakasakit kasi nagsama kayo ng ganun kalalim ang inyong pagkakaibigan tapos sa kanya mo pa makikita ang Doon pa ako lalag. pagkakakulong mo? Kaya sa mahal po sa'yo, doon pa ako nilaglag. Ilang taon tayo magkasama. Sa hirapan ginawa mo lang babagyo, tuloy pa rin tayo naghahanap sa mga nanay at tatay ko. Pero na-choose tayo makita par. Yung rin kita parang kapatid dahil wala akong kapatid. Alam ko yun, tol. Kaya lang, pagkakaturo ko sa'yo, hindi ko naman alam talaga ng mga pulis yun. Kala ko mga kamag-anak mo kaya naituro kita. Masyado mahirap yung pinagdaanan ko. So, hindi mo siya dinalaw sa detention center. Hindi na po namin nagawa. Bakit? Kasi yung mga bata po kami. At saka ano yan, siguro medyo nahiya ka rin, ano? Opo. Alam mong nagalit siya sa'yo. Mga bata pa nga, 14, so 4 na taon. Doktora Camille, tama ba yun? Na para sa isang menor de edad, ganun kahaba ang detention? Actually, mahirap ate ko rin kasi pag yung ganun, merong iba na nagiging institutionalized yung behavior. Kaya parang akala mo mas mukha silang nagiging criminal minds or kaya naman yung pag walang dalaw, merong talagang nagkakaroon ng depression. At tapos pag umabot sila sa punto na nakalaya na sila, parang naghahanap sila na sino bang bakit ako nagkaganito? Tapos kaya mas lalong nagiging mahirap para sa kanila yung mag-move on at saka parang yung maging maayos yung buhay nila kahit na sinabi natin na rehabilitated na sila. Kasi nga, una-una, walang dalaw. Tapos, Walang uwian. Tapos ganun pa na parang feeling mo, parang wala nang nagmamahal sa'yo. So lalong nakakalungkot na ganyan ang nagiging pangyayari ng halos lahat po ng mga juveniles natin. Totoo ba? Yes. Hindi nadadalaw, no? Hindi ng mga- nadadalaw Kasi po. walang family values. Yes. Oo, no? Yung lalo na yung mga hirap na hirap sa buhay. Opo. Oo. So alamin naman natin ano po ang masasabi ng kani-kanilang mga kakampi dito po sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sisimulan
isa pang kababata ni Kads at Ryan na miss na raw ang dati nilang samahan. Eto na. RV, humarap ka na. Hi, RV. Ayos ah. Wala lang. Gusto ko lang sabihin. Ganda ng pagkakaano ng buhok ni RV. Oo nga. RV, magkababata kayo lahat. Apo. 14 years din kayong magkakakilala. Ikaw ba kinatok ka din nung araw na yon na hinahanap si Ryan? Si Kads lang po. Si Kads lang, hindi ka nadamay sa ano? Wala po ako sa... Anong naramdaman mo nung nakapagsalita si Kads na nauwi sa pagkakakulong ni Ryan? Nabigla rin po ako eh. Pero naniniwala ka naman na hindi sinadya ni Kads yun. Hindi po, ma'am ko rin. Bakit? Bakit kumbinsido ka? Nasa kanto po kasi ako nun eh. Dala-dala na po siya ng pulis eh. Nabigla rin po ako, tapos naturo po ni Kads si Ryan. Bakit naniniwala ka kay Kads na hindi niya sinadya? Kasi kababata ko rin po siya. So, kumbaga parang- Magkakababata po kami. One for all, walang iwanan. Ano yan? Tatlo lang kayo? Apat po kami. Apat kayo. Oh, okay. So, magkakasama kayo. Opo. Pero hindi naman sa krimen. Wala po. Walang ganon. Hirap Wala at po. ginhawa lang. Ayun, okay. Eto na. Para kumpleto na ang kanilang reunion ng Avengers. Meron pala silang Okay, grupo. ang Avengers. Heto pa ang isa pang kababata po nila Kads at Ryan. Makmak, humarap ka na! Ganda ng ngiti ni Kuya Makmak, oh. Oh, di ba? Happy siya, may reunion. Okay, Kuya Makmak, bakit kumakampi kay Kuya Ryan? Kasi po, mabait naman po siya. Mabait. Saka, isa po, magkakababata po kami talaga lahat eh. Kaya lang, hindi ko lang po alam kay Kads kung ba't ituro niya. So, ikaw hindi ka naniniwala na hindi sinadya ni Kuya Kads? Hindi naman po. Kasi po, may ano rin po ako. Kasi kilala ko rin naman po kami. Kilala namin ang isa't isa pare-parehas. Kasi magkakababata po. So, apat talaga kayo sa grupo? Opo. So, F4 kayo, parang gano'n? Hindi naman. Sino si Dowming Su? Friend lang. F4. Sino si Dowming Sugat? F4 has been friends forever. Diba? Dapat ganon. So, parang ito ay kaso ng ng pagpapatawad na naman, ano? Ngayong panahon ng Pasko kasi dapat nagkakapatawaran. Ayun. Lahat ba kayo may mga trabaho? So, ikaw, namamasada. Ikaw, Ano lang po ako, construction. construction. Mahina ang construction ngayon. Tinanggalan kayo ng pondo ng gobyerno. Wala na mga ano. Wala nang infrastructure project. Moral support. Yun na lang sabihin mo. Anong trabaho mo? Moral support. Ikaw, RV. Mga ngalakal po. Nangangalakal. Ayun. Ang hirap ng buhay, ano? Pero sa hirap ng buhay, kung may mga totoo kang kaibigan, napapagaan yan at nagkakatulungan kayo. Yun na nga lang, syempre, pagka hindi nagkaintindihan ng dalawang magkaibigan, merong kailangang mag-sorry at magpatawad. Kasi kung hindi, di ba, no? Or wala nang sorry. Kung hindi, magbati na lang. Parang gano'n. Kalimutan na lang ang nakaraan. Tingnan natin ha, sa hidwaan ng magkababatang Ryan at Kads, dapat na nga bang forgive and forget ngayong Pasko? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Alam nyo, hindi talaga simple ang pinagdaanan ni Ryan. Hindi na natin siyempre bubusisiin, totoo bang nang hold up ka o hindi. Pero lalong masaklap kung siya'y napagbintangan lang. Ulila, wala nang binalikang mga pamilya, tapos nawala pa yung best friend. Pero baka pwede pa natin gamutin. Ano ang masasabi ngayon? Forgive and forget na ba? Sa Team Puti. Yes, Kuya Ryan at saka Kuya Kad, wag na natin gawing komplikado. Magkabarkada naman kayo, lalo na ngayon Pasko, magmahalan na lang tayo. Aba! Kuya Brian,
Kuya Kat, siguro man, kung meron man hinalakit si Kuya Ryan sa tagal ng panahon na magkakaibigan kayo, na parang na hindi nyo alam yung pag-uugali ng bawat isa. Kaya siguro nagkanto po siya sa inyo. Kaya patawaran na lang po. Unawain na lang po saan natin siya. Oo nga. So sa pagkakataong ito, parang nararamdaman ko na gusto naman ni Kads na sila'y magkabati. So Attorney Lorna, una, responsibilidad ba ng gobyerno na siguraduhin may mauuwian, halimbawa, ang isang lumalaya? O magkakaroon sila ng buhay after detention? Kasi yung meron tayong tinatawag na maikli lang, no, yung 5 pillars of justice, no. Unang-una yung law enforcement. Alam naman natin yung law enforcement. Pangalawa, yung prosecution, yung may ikukulong. Pangatlo, yung korte. Pang-apat, yung rehabilitation. At panglima, yung community. 5 pillars of justice dyan. Kanya, ang mahalaga is hindi lang forgive and forget. Dapat nagsilbi na siya, minor siya, nag-serve siya ng 4 years, pwedeng hindi siya guilty, or guilty man siya, hindi niya alam yung consequence na ginawa niya. So dapat merong alalay. DSW yan. Correct. All of government approach. May livelihood. Yung 4 years na yan, dapat may tinuturo sa yung livelihood or skills or kung read and write, kung hindi ka marunong mag-read and write, may read and write yan. Ang problema is, malasakit ang kailangan. Ayun. Ang gobyerno natin, walang malasakit. Gusto lang nila kulong ng kulong. Kailangan may rehabilitation. Kasi itong si Ryan, hinahanap niya ang mga magulang niya. Sana yung mga magulang niya o mga nakakakilala sa mga magulang ni Ryan, sabihin na hinahanap siya dito sa face-to-face. Yun ang magagawa natin para kay Ryan. Tulungan natin through face-to-face, hanapin ang mga magulang niya. Okay. Okay, Dr. Love, paano kaya mapupunan o maghihilom yung galit sa puso? Dapat siguro buksan natin yung kaisipan natin. Ryan, ikaw, gusto kong mag-focus sa iyo, no? Sabi mo, wala ka ng pamilya. Alam mo, when I was younger, nung high school ako, ang turo ng tatay ko sa akin, iba ang acquaintances sa friends. Yung nakikita mo lang na ganyan, acquaintance lang kayo noon. Pero ito, 14 na taon kayo, Ryan, na magkakaibigan. Kaibigan talaga. Sila na ang extended family mo. Siguro, hindi mo lang naunawa, hindi mo lang naintindihan, sumama ang loob mo. Kasi, hindi mo rin masisisi si Kads dahil sa edad na 14 anyos, hindi naman niya alam na pulis yun eh. Nagtatanong lang sa kanya, tinuro niya, walang mali siya. Unfortunately, guilty or not guilty, inaani natin ang bunga ng ginawa natin. Kung may ginawa tayong masama, pagpabayaran natin yun. Now, ilagay na natin yun sa kahapon. Tapos na yun. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa kahapon. Kailangan mag-move on tayo. Ayan ang 3 mo pang kasama at kaibigan na ngayon ay nagsa-celebrate. Tuntua itong 2 kasama niyong to dahil magkakasama kayong 4 ulit, no? And I can feel, bago matapos ang programa, magkakapatawaran tayo. Walang dapat ihingi ng tawad, no? Pero out of love at pagkakaisa niyo muli, palagay ko magpapatawad ka at tatanggapin muli ang iyong extended family na sila ang pinakamalapit na bahagi ng iyong pamilya ngayon. Okay. Doc Camille, so, ano ang dapat na sinasabi ni Ryan sa sarili niya para hindi siya mawala ng pag-asa sa buhay? Unang-una siguro, Ryan, tandaan mo ha, hindi nasusukat sa sobrang haba ng panahon ng pagiging magkakaibigan nyo. Anong nakikita natin dito? Nagkaroon ka ng tiwala sa kanila. At the same time, nakita mo yung malasakit nila. Pag malalim ang tiwala at malasakit sa kaibigan, malaking factor yun para sabihin natin, maibsan niyang kalungkutan na yan. Kumisan, sasabihin natin, mas gusto ko pang magkaroon ng kaibigan kaysa kamag-anak.
Bakit? Dahil kasi sila pinagkakatiwalaan ako, tapos tapat sila, at meron talaga silang malasakit. So, sana yung galit, yung sama ng loob mo, mawala na sana yan kasi kinakailangan na maging maayos tayo dahil kung marunong ka magpatawad, yung pagmamahal na nandyan, na nakulong, magiging malaya. Ayan. Kuya Ryan, baka gusto mo gamitin yung plataforma natin ngayon para manawagan sa pamilya mo. Malay mo, may makakita. Mama Argy, pa, sana, kung nasan man kayo ngayon, sana magkita tayo kasi miss na miss ko na kayo. Mahirap mo lang magulang. Sa lagi niyo pala ko nasa ngayon, mahal na mahal ko po kayo, yun lang po. Ano ang buong pangalan nila? Margie Zamora po, tas Roberto Bulit po. Siguro ang gagawin na lang, makipag-ugnayan sila dito sa TV5, dito sa face-to-face, yung mga magulang mo kung sakali, ano? Okay, so ano kaya naman ngayon na ang gustong sabihin ni Kads at ni Ryan sa isa't isa? Dahil itong F4, Fantastic Four, ay nandito, hindi ba? So mamaya malalaman natin yan. Iba pa, yung sorpresang nakatago sa likod ng gintong telon. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Sana nga rumesponde ang mga magulang, no? Pero para sa akin, importante na ayusin mo na lang muna ang sarili mo. Yung sarili mo, para sa akin, kailangan magkaroon ka ng bahay. Hindi ka po pwedeng doon nakatira sa ano mo. Dapat meron kang kikitain para makapagrenta ka ng tama. Yun, hindi pwedeng nakatira ka sa tricycle. Di ba? Itong dalawa namang ito, hanapan natin ng trabaho sa barangay. Yan, si Arby at si Makmak. Itatawid namin kayo sa barangay para sa tulong na pwedeng ibigay sa inyo. Ano, Arby, ang hirap nangangalakal. No? Tsaka si Makmak ang construction. O ikaw naman, meron ka namang hanap buhay. Ang gusto lang naman kasi niya talaga ay magkapatawaran na at maging Fantastic Four na ulit ang grupo. Parang banda. Ano naman ang inyong gustong sabihin sa isa't isa? Tol, sana kung may nasabi man ako na hindi sa'yo, masama sa'yo, sana mapatawad mo ako. Kasi alam ko, tayo-tayo pa rin magkasama. Ikaw lang naman talaga hinihintay ko na pansinin mo ako. Kasi tagal na ng pinagsamahan natin, tol, tapos magkakawatak-watak tayo. Sana pa. 14 years Sige, yun. ayan na. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa naman. Ayan na ulit ang pamilya mo. Buo na ulit ang pamilya mo, di ba? Ang importante talagang malusog tayo, may hanap buhay, at merong tinitirhan. Okay? So, eto na. Una, meron tayong pamaskulubong para sa kanilang lahat. Ayan na, may pamaskulubong na kayo. Bigas is life. So, Ryan, ang gusto naming iwanan mo na sa nakaraan, ang mapait mong karanasan. Hangad namin ang ikabubuti ng kanyang buhay at sana'y makatulong sa kanya ang aginaldo mula sa face-to-face harapan. Kaya, eto na, buksan na ang gintong telon! Halika, Kuya Ryan, dali. Gusto ko yung tumatakbo ka pa papunta dito. Ay, ang ganda! So ngayon, babagayin na talaga natin si Kuya Katay. Kasya silang apat, pero sinong yayakap kay Kuya Ryan? Dapat may background. May background. Dali kayo dito, ayan na. dali. Okay. Ito po ang owner si Sir magbibigay po ng susi. Maraming salamat po. Ayan, ang ating mga kapatid from Ayan, Motor Boss. Maraming salamat po sa inyo. Merry Ride in Christmas. style. Yan na talaga ang susi sa bago mong buhay. Hindi Hindi ba?
O, yan na talaga yon. O, may pinuntahan naman palang rehabilitasyon. Pero upang masiguro na aalagaan mo ng maayos ang regalong ito, hindi muna namin ito ipapangalan sa'yo, ha? Kasi kapag matapos ang 1 taon at napatunayan mo na kaya mo talagang alagaan, yung tricycle na yan, nabuo pa rin, ililipat na namin ang rehistro sa pangalan. Ang message ko lang po sa beneficiaries natin, si Sir Ryan, since brand new to pangalagaan mo, sir, kasi ito yung magiging additional income mo para makapag-ipon ka. At sabi nga ni Ma'am Corina, para makapundar ka ng titirahan mo ng maayos na titirahan. Yun. Ayan, okay. Higit pa sa mga regalong material, ang Paskong face-to-face harapan ay tungkol sa pagpapatawad, pagbabagong buhay at pagpapakita ng pagmamahal. Ipadama natin ito sa pamamagitan ng pagpapasalamat at pagbibigay ng respeto sa ating mga sarili at sa ating kapwa. Ang pagpapahalaga sa tunay na pagkakaibigan. Ayan, Merry Christmas sa inyong lahat. Ako po inyong ate ko rin nagsasabing may kay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Isang ina, hindi na kinakaya ang pananakit ng kanyang kinakasama. Wala akong pera rito. Pabatukan sa ganito. Madalas po daw nasasaktan yung mga babangkin. Hindi naman po ako araw-araw na nananakit. Yan lang, nabigla lang po kasi. Hindi dapat ang bata. Sinungaling ka! May mata ko tatamba para sa'yo. At abutan kita, nakahiga lang.